Hi Beshies! Good morning and welcome back sa aking YouTube channel. Andito na ulit ngayon ang inyong Ate Jaja. For today's vlog, today is our last day here in Romblon. So, it's currently 11:15 a.m. and mag-check out kami ng 12. But yung barko kasi namin is around 10 p.m. pa. So, we're gonna stay here dito sa Talipasak Beach Resort until 5 p.m. Around 5 p.m. naman, darating ulit si Kuya Orly and then siya yung maghahatid and sundo sa amin sa port. So, yun yung isa sa mga pwede nyong gawin para may contact person na kayo or tricycle na magsusundo sa inyo. The pamasahe though is a little expensive kasi medyo papasok tong resort na to and medyo malayo rin kami sa port. Siguro mga around 30 minutes ang biyahe in total. So, bayad is 300 pesos, but dalawa na kami nun. So, yun yung tag 150 na kami doon sa pamasahe. So, we also paid him 300 pesos papunta dito sa resort. So, 300 pesos din. So, 600 balikan. But yung tour naman, you don't have to pay any extra because sa 1,300 pesos, kasama na of course yung pag-pick up sa amin dito. So, yun lang. Ang mga expenses pa namin na iba is 1,800 dito sa 1 bedroom na resort, which is good for 2 packs. May CR siya sa loob. Ito yung CR. And I showed it to you last na vlog. It's actually Jaja approved toilet kasi meron din siyang bidet. Malinis yung CR. Hindi ko na-try yung shower though kasi mas preferred ko yung tabo ang timba kasi mas malakas yung tubig. Tinry mo ba yung shower? Nagtabo ang timba rin si Maring Verna. But yun, the room is very clean. May cabinet, may hangers, may provided na towel, and then yung kanilang amenities tuloy. Ano ba doon? Toothbrush, and then may toothpaste, and yung soap na maliit. I don't know if you can ask for additional na soap though, but because may dala kaming sarili naming mga sabon, na panligo, and then shampoo and conditioner. The room is okay. AC is good. We did not have any problems sa AC. Medyo lalakad lang talaga kayo papasok dito sa mismong, papunta dito sa mismong tutuluyan nila. This is 1,800 pesos per night. So again, divided by 2. Tapos 2 nights kami. So 3,600. So 1,800 each kami. But since maaga kaming dumating dito, we're going to pay 900 pesos. So tag 450 pesos kami for the additional or early check-in. Sadly though, actually pinag-uusapan namin to ng owner ng Sunbird Ridge na sayang kasi walang medyo morning na barkong dumarating dito. Yung only barko na diretso dito sa Romblon is via Starlight and umaalis talaga sila ng Batangas ng 4 p.m. 4 p.m. to 2 a.m. So 2 a.m. kayo darating dito. So medyo mahirap din kapag i-DIY nyo siya na wala kayong contact ng tour guide, and of course wala kayo agad mapupuntahan or mapapasyalan ng 2 a.m. I thought weekend parang tatambay kami sa port, pero wala rin kasing open around that time talaga ng mga stores. Walang 7-Eleven or convenience or walang ganun dito. I didn't see any. Mga karinderya, pero close na rin sila around that time. So siguro depende sa peak season. Maybe kapag peak season, open sila ng matagal for other guests or to those na magbe-breakfast, but right now talaga wala. Sabi rin ni Kuya Orly, I'm not sure if na-mention ko na to sa mga nakaraan na vlog, is that he prefers na dalhin dito yung guests sa Talipasak Beach Resort only because of the food din. Kasi meron sila ditong food na breakfast, all-day breakfast, while yung other resorts kasi talaga like wala. But sa barko guys, isa pa sa mga tips na mabibigay ko sa inyo, if babalikan niyo yung mga dati kong vlogs when we first went to Boracay with my cousins, ang ginawa namin, nagdala kami nung, alam niyo yung heater na parang initan ng tubig, pero pwede kayong magluto. Nagdala kami noon. Kaya nakapagluto kami ng pancit canton, nakapagluto kami ng ulam. And yun actually yung isa sa mga tips din na mabibigay ko sa inyo. Pwede kayong magdala noon kasi pwede naman siya sa barko.
Tapos, dito kayo magluto, 'di ba? What if pwede kayo magluto doon ng adobo or kaya magdala nilagang itlog. So, makakatipid kayo. Pwede kayong pumunta sa mga market and then makakatipid talaga kayo sa food. So, kahit walang nagluluto, 'di ba? Available siya na kainin. Pwede nga kayong magsaing yata doon if I'm not mistaken. So, 'di ba? Depende lang talaga yan, kanya-kanya kayong style when it comes to tipid na travels. So, 12 o'clock yung checkout namin. We're just charging our phones para ready kami sa entire day ng pag-chill sa dagat. So, yun ang gagawin namin from 12 p.m. We ordered lunch. Pakita ko sa inyo later yung lunch namin. And then, tatambay lang kami sa dagat. It's perfect weather kasi hindi mainit tumambay sa dagat. Sobrang hangin din. So, baka makaidlip pa kami. Tapos, ready na kami ng 5 p.m. papunta sa port. So, it's going to be a really, really random, quick vlog going back to Batangas. But, of course, sasama ko pa rin kayo sa vlog na to. Okay, beshies, we're now ready to leave the the room. And ngayon naman, pupunta kami sa baba for lunch. And as I've mentioned earlier, we're still gonna stay here until 5 p.m. Ito lang yung dala kong gamit, backpack and one eco bag. Sa eco bag, nandun yung banig na ginagamit namin pag nakatambay sa beach. And then, pasalubong and maduming damit. Anyway, mas maputi yung face ko ngayon kasi naglagay ako ng sunscreen. So, ito yung room namin. Bye-bye, room. Ayan, si Mare. And then, yun. Ito yung dinadaanan papunta sa room. Medyo may hagdan. And, more lakad. But, that's okay. Ito naman yung magiging view nyo sa side. Mas malakas yung alon ngayon compared last night. So, ayun yung view. Diba? Sobrang ganda, guys. And then, ito naman, pababa ng hagdan. So, I think kaya naman siya kapag may kasama kayong older, like senior, ganon, or if you have a baby. And mas madami yung tao ngayon compared with weekdays. As in, madami talaga yung tao ngayon, guys. So, hahanap kami ng pwesto namin for lunch time. Yun, Mara, dami pa naman palang table dun sa medyo gitna. So, eto. Yun, kita nyo, ang daming sasakyan, motor. Kasi maganda talaga tong place na to for tambay, lunch, swimming. Eto na lang. Yung may sasakyan. While waiting. Or dun sa may gitna, ay wala lang pala. Isa lang pala upuan. Ito na lang. Ando na ate, sa table. Sige, doon na lang na tayo. Okay po. Ang daming grabe, ang daming bote. Anyway. Guess what we ordered for lunch? My favorite, sardines. Ligat ng bag ko. So, this is our breakfast. We ordered this for 220 pesos. May dalawang eggs. So, you can request egg if you want scrambled. But ako, I preferred yung sunny side up and then malasado pa. And then, marami kayong choice. But we chose sardines. Pwedeng corned beef, tapsilog, tosilog, daing. And you can also choose tea or hot choco or coffee. So, ayan. Meron naman silang water dispenser dito. And we both ordered the same thing. So, yan, si Maring Verna. Ayun yung water dispenser sa side na yun. And that's going to be our lunch today.
at Romblon Distro. Sa tabi siya ng Romblon Shopping Center kung saan kami bumili ng mga pasalubong. And I was asking Verna earlier kung ano yung rating niya dito sa Romblon. And what's your rating again, Mare? 10. What's your favorite part? Bonbon Beach. Tambay sa Bonbon Beach. Yeah. Pictures. So chill. Chill lang. Yeah. And then, tinanong kita kanina kung ano yung expectation mo. Kasi 'di ba sabi ko kanina dun, nung bago ako ulit i-upload to, sabi ko, one of our differences is that I don't check the itinerary. I know kung saan kami pupunta, but I don't know what it looks like ahead of time. But si Maring Verna, she Googles kung ano itsura ng places. And every time we travel, I think, this is the first time na hindi ka nag-check, right? Parang first time. And tinanong ko siya kung what is her preferred na tour sa susunod, kung i-check niya pa ba or hindi na. And what's your thought? Baka hindi ko na i-check para ma-surprise na lang ako kung anong makikita ko. Yes. Actually, na-surprise ako dito sa itsura ng Romblon. I thought actually meron fast food. Meron ka dito sa I thought merong fast food or kaya parang 7-Eleven. Wala. Which is so good dahil Napalayo kami sa fast food. Imagine nyo kung Jollibee kami everyday. But also, another thing is that we enjoyed yung food ng mga locals. Yung kakain kami sa karinderya. Or kaya, ang dami rin namang mga places dito. Kagaya nito, no? Yung Romblon Distro, it's fancy in a way na parang may pasta sila, burger, fries, and lasagna. Sa port. Yes, this is just in front of Romblon. Yung marker, tapat lang siya nito. Makikita niyo siya agad. And katabing-katabi siya ng Romblon Shopping Center. Akala ko nung una may 7-Eleven. Baka yun yung big one. Is that maybe no convenience store? Baka. May nakita akong isang bank beshies kasi sinabi ko kanina sa kaninang ano ko na may GCash lang. May PNB. Pero yung pila sa PNB, apakahaba. Parang nanonood ng sine. So, sobrang haba. But, hindi tayo nakakita ng. Pero dito, meron ako nakita though na GCash na cash in at cash out. Meron sila dito. Accept naman sila ng GCash. Tsaka bank transfer. Yung pinagstayan natin. Yeah, yung pinagstayan namin, they accept bank transfer and GCash. Tapos yun, actually super chill. Like, walang itinerary kami ng second and today. But I feel like it's okay. I still enjoyed. Hindi ako na-bored at anyway. Kasi nga ako late na ako lumabas ng room kasi nanood pa kami ng Dexter ni boyfriend. Tapos, paglabas ko, mag-order lang ako ng food. Tapos, lumabas na si Mare. Kumain tayo. Tapos, nakatulala lang sa beach. Wala. It's just a very, very chill na travel. Parang sakto lang din kasi syempre busy season ngayon. So, parang ito na yung pahinga. Yeah. And I think somehow still, I would still stand na we made the right decision. Hindi tayo nag-Antique and Katiklan kasi grabe. Pagod. Yeah, pagod talaga. Tapos parang sabi ko nga, we were supposed to stay in Romblon only for one day. Tapos next day mag-uudjongan kami. Tapos magkakatiklan kami. From Katiklan mag-Antique kami. Balik kami ng Katiklan. Tapos Katiklan to Batangas. But yun yung original plan namin. But it turns out to be okay din kasi may mga plans ka. May nagbiglaan siyang plans on the day na we were supposed to travel ng matagal. So, nag-enjoy ako. Sobrang relax lang. Nawala nga yung mga isipin sa buhay ng 3 days. So, bukas na lang ulit mag-iisip. Pag-uwi. Anyway, we have this water bottle. Ilagyan lang namin siya ng water dun sa kalimutan ko na ulit yung pangalan ng Talipasak Beach Resort. Ako, mas gusto ko na lang dun na bumalik, no? Sabi kasi nung mga nakakilala namin dun sa resort was that mas okay kung sa bayan kami dito around dito. But ako, mas gusto ko dun. Mas okay doon kasi pag-gising mo, dagat lang yung maririnig mo. Tapos, mas maganda yung stay kasi nung weekdays, wala masyadong tao. Nagkaroon lang ng mas maraming tao nitong weekends. Yeah, yun din yun. Tapos, wala lang. Di ba parang pangarap na yung mga beach house? Parang doon namin na-fulfill yung pangarap namin na magkaroon ng beach house. Pagising mo,
dagat. So nice. Maganda rin yung dagat ko. Baba mo, beach ko. Sayang lang daw kasi meron kami mga pinaghahandaang event na bawal kami ma-super tan, which is why hindi din kami nagbabad sa dagat. Hindi kami nag-island hopping. Pero alam mo, Mari, sa totoo lang, kung wala akong ganap, nakikita mo na akong palutang-lutang dun sa sa tapat ng dagat. Kasi kagabi maganda rin talaga yung alon. Hindi siya super lakas. But yun, I had so much fun. Bumili rin pala ako ng another pahabol na pasalubong for Tita Ana, my mom's BFF. So yun, bumili pa rin ako ng pasalubong. Today naman, nag-order kami ng fries and then lasagna for me and carbonara for my kumare. And yun na yung dinner namin. I think may dinner din sa barko. At feeling ko, galing silang Rojas din. Rojas. Kasi alas 10. Pag papunta dito sa Romblon, 4 p.m. ang alis sa Batangas. And then, Romblon ka ng 2 a.m. Tapos last stop niya is Rojas. Pabalik mo naman ng Batangas, 10 p.m. na yung dating dito. Tapos mga 6 a.m. 6 or 7 a.m. kami makakarating ng Batangas. Hoping to have a very smooth sailing mamayang gabi. Kasi nung papunta namin, malakas daw yung alon, pero hindi rin namin naramdam kasi nga bagsak talaga kami. Although ngayon kukuha tayo ng kumot, Mare, ha? Kuha ng kumot kasi malamig. Although nabarko ata. Iisip ko kung kukuha ng kumot kasi ang hassle doon yung pagbabalik, yung bibigay pa ng ID, ang haba ng pila. May panjama ka naman. So yun, naka-jacket naman. I think makakatulog pa rin kami kahit di kami gumawa ng kumot. Kasi nung nakaraan nakatulog naman naka-pajama. Nagigising na ako pag lumalakas ng alon. Oh, yun. Malakas daw ang alon. Sabi ni Kuya, mas malakas daw yung alon ngayon. Parang nakita Kasi ang lakas ng ng waves. Siguro I think expected siya. Ngayon lang. Oo. Mahangin lang din. Mahangin lang din. So yun. Expected na siya, baka malakas yung alon. So, we ordered fries and until 9 p.m. sila dito. So, just in time lang, perfect kasi 8 p.m. pa open yung port. Ang galing, no? 8 p.m. nag-open yung port. I mean, yeah. Gabi yung biyahe. Here's my order. So, I ordered lasagna. Meron na siyang kasamang garlic bread. And kay Maring Verna, she ordered cheesy fries and carbonara. How is it? Masarap. Honest review. Okay. Actually, sinabi naman ni ate na that's one of the best seller dito sa Robinson. Romblon Bistro. Anyway, we're just gonna have our dinner. Beshies, I just want to show you na hindi namin naubos ang aming food kasi madaming serving and it's good but busog naman din kami. But to think na lang kami kumain nung lunch. Yung sardinas kanina. But super nakakabusog din talaga kasi siya. Anyway, so I'm ending, guys, I love Coke Zero. I love zero calorie drink. I like this and yung Right and Light. I forgot yung isa pa. Kasi yung mga Coke Zero, mga zero calorie drink. I've been looking for zero calorie drink dito. Ng Coke Zero lang naman ang hinahanap ko since day 1. Wala talaga sila. They all have the regular zero. And then, kung kailan last day, natatawa kami ni Verna. Kasi kung kailan last day, I saw Coke Zero. And not only that, the vanilla flavor. This is not sponsored, but Coca-Cola, baki naman. Shut up. Anyway, so yan, I'm just having it with ice. Kasi nga, iba yung ewan ko, I know it's bad na uminom ng ganito, but to me personally, lahat naman ng sobra masama.
So, if you just drink it ng once in a while, ganyan, then, it's okay. Nagwarlo yung mga aso. Guys, may hinahanap ko yung kanta sa TikTok. You have, or Instagram. Alam niyo yung mga pictures na maliit sa una, tapos mag-zoom, tapos pag nila nyo, i-to 2.5 nyo. Papadidi ko sa inyo yung tono, yung 1, 2, 3, go. Tananan, tananan, tananan. Ngayon, hihirapan kaming hanapin siya. It's so difficult to find the tune and yung song. Wala na siyang lyrics. But mahahanap din natin siya. So, anyway, I just went there sa may Starlight. Akala ko 6 p.m. bukas na siya. 8 p.m. pala. 8 p.m. din yung open ng port. So, we're just gonna stay here until 8 p.m. And then, hanggang 9 p.m. naman tong store na to. So, parang ang dami mga nagiinom sa kalsada. Actually, wala kang nakitang bar dito. Walang bar or videoke. Baka sa ibang place meron. Karaoke. Yeah, magre-rent ng karaoke. Kasi kanina kami nag-rent ng karaoke sa resort. But here, nothing like yung, parang bar. Na parang Mala-Siargao na bar. Wala akong nakita. Ito yung kanilang plaza. Nandito din yung marble na marker. Ayan sa area na yan. Medyo madilim lang guys kasi it's already night time. Ito yung Romblon Shopping Center. And then here, diretso dito is Palawan Pawn Shop. May kainan din dito. And then pharmacy. Sa tabi ng pharmacy, nandun ang Starlight. So, pakita ko rin sa inyo guys. Ito yung Starlight Ferry at Chelsea Company. So, ito siya guys. So, besties, ayun ang kanilang accommodation. Pinili namin is yung tourist kasi yun yung may AC and then parang bunk bed style siya. If wala man kayong dalang kumot, pwede pa rin naman kayong mag-request ng kumot but you have to leave your valid ID and then bago kayo bumaba ng barko, of course, kunin niyo yung valid ID nyo and then ibalik niyo yung kumot. However, if may dala naman kayong kumot, that's good kasi medyo malamig sa tourist guys dun sa room namin. Kaya nakapanjama ako ngayon. Anyway, so yung kanino ka naman na pinakita, that's the schedule of the ship, kung anong oras nila pupunta. So again, from Batangas, Romblon, from Romblon, Sibuyan, and then Rojas City. Pabalik naman, Rojas City, Sibuyan, and then Romblon to Batangas. So yun guys, ang kanyang ruta dito sa Romblon. Next year, kasi ay nagtanong ako sa my Starlight if merong biyahe ang Rojas to Antique. Sabi ni Kuya meron daw. Comment down below if meron talaga guys para ma-sure ko. Kasi sabi ko sa friend ko, since hindi pa siya nakapunta ng Rojas, maybe we can drop off doon ng Sibuyan kami, Rojas, and then from Rojas to Antique. Kasi I haven't been to Antique yet. Actually, di ba, gusto ko nga siyang puntahan ngayon, but super bitin din yung time, and I'm glad that we did not go there yet kasi nga mas na-enjoy namin yung stay namin dito sa Romblon. Mabibitin talaga kami if one day lang kami nag-stay. So, 2 minutes before 8 p.m., mag-ready na kami para pumunta sa port. Para pag open na siya, doon na kami mag-relax and we'll show you kung anong itsura ng port dito sa Romblon. I'll see you guys in a bit. So, Merry Christmas! Let's go to the port! Super duper shining, shimmering, splendid na mga parol papunta sa port. Let's just wait for my kumare. Now, you might wonder, why kumare? Ninang ba ako ng anak niya? No, not yet. But we call each other Mary Cakes. We have a group that is called Mary Cakes. But, yeah. Baka hindi ako nakikita kasi madilim na. What the
okay, besties. You can still hear me. I'll show you yung daan. Ito siya. So, it's very, ito na yung bayan nila. It's very close to the port. Marami pa kayong matatambayan. Yung mga stores usually is until 9 p.m. Ito naman yung Marble Marker where we had our picture. The marble capital of the Philippines. I love Romblon. And ayan yung mga Christmas tree. Christmas tree? Ano man tawag ito? Parol? Grabe, sobrang dami na. Let's cross the street. Sobrang dami. Marata, let's go. Sobrang dami ng nangangaroling. And then here is the port. Welcome. What does it say? Welcome. Siyempre, hindi ko na mabasa. Wala ko salamin. Terminal Management Office of Romblon. Where is... Saan kayo entrance? Ay, hindi pala kabila. Thank you! Basta po kayo. May ticket na? Yes po, ito po. Sige. Babatangas po kayo, ma'am? Yes po. Okay. Sige. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. And then, here. Ay! Wala. Meron na pong ticket. Terminal ticket lang. Ito po. 15 lang po. And then you have to pay 15 pesos for the terminal ticket. Ay, pari ka. So guys, after check-in, we're just gonna wait here sa waiting area nila. This is their waiting area. And so far, tatlo pa lang kami dito. Maybe it's still a little too early, but dito ako umupo because we have the outlet. So, pwede tayo mag-charge. See you in a bit. Anyway, ang funny lang kasi may dalawa pala yung room na to nitong port. So, kailangan ko mag-CR. Tapos walang ilaw. Bumalik talaga ako. Sir ko lang, walang ilaw. Tapos ang bait ni ate, yung nagbigay sa amin ng terminal fee ticket. Sinamahan niya ako. She waited sa labas ng CR kasi nga natatakot ako, beshes. Hindi naman sa sobrang OA. Pero kasi talagang ilaw. Tapos syempre hindi ko naman alam yung place. Tapos, alam mo yung tapos kumikinat-kinat pa yung ilaw. Ang funny lang, ang funny but super sweet niya ate. Sinamahan niya ako. Pinantayan niya ako. Sabi ko, ate, andyan ka pa. Tapos, dito pa ako, ma'am. Ang cute lang ng experience. Anyway. So, yun. Yun lang. Yun yung kwento ko. It's 8:12. Medyo mainit kasi kakabukas pa lang talaga ng port. So, we'll just wait ng 10 p.m. Pag dumating na yung barko, we're gonna be all ready to board. Doon naman super lamig. Super lamig sa barko. Especially, mas malamig ngayon, especially nabukasan na yun ng aircon from Rojas City to Sibuyan. So, hopefully, makatulog kami ng maayos. Pauwi ng Batangas. And, I almost forgot. Okay lang yung init kasi we have our Jisoo Life. Ito, ating savior. Time check, beshies. It's almost 9:30 na ng gabi. And makapapansin niyo sa mga mata ko na inaantok na ako. Kasi ang aga namin matulog dito. Like, natutulog kami 7 p.m., 8 p.m. And malapit na mag-10 ngayon. So, dapat tulog na kami around this time. So, mga tita na talaga of Batangas. Peg namin.
But yun, which is good, I think, na inaantok na kami para pagdating ng barko, di ba, matutulog na lang. Tapos, gising kami Batangas. So, I think, matagal man yung biyahe, but since gabi naman, okay pa rin, makakatulog kayo. Yun nga lang, there are really times na malakas yung alon. So, if nasisisik kayo or if mahiluhin kayo sa mga biyahe, just make sure na may baon kayong gamot na pangontra sa hilo or kaya dala kayo ng yung mga inaamoy para hindi kayo mahilo. So anything that you can do as a remedy para hindi kayo mag-uwak-uwak sa barko, just prepare for it. Yun lang naman ang mga maa-advise ko sa inyo. May available na mga food doon. So, if wala kayong food, yung ticket namin, may kasama siyang meal. Same thing nung papunta namin dito sa Romblon. Although, hindi ko sure kung paano nyo siya maa-avail if kayo mismo yung bumili ng ticket. I think sabihan nyo na lang sila or tanongin nyo sila paano kung may meal or paano kung walang meal or magkano yung price difference. So, yun lang. Thankful for my Jisoo life talaga. Hindi super lamig dito pero naka-jacket ako. Thank you, Ailey, sa jacket. Pareho kami ng review ni Ver na hindi kami naiinitan sa jacket na to. Kahit suot namin siya. Very comfy pa. Hindi kami naiinitan pero sobrang okay siya pag taglamig. Hindi kami nilalamig. Nakaka-shield siya sa lamig. If that makes any sense. Yun lang naman, gusto ko lang kayo i-update from time to time and later I'll show you yung food. Papunta namin dito, I would say yung food namin was adobo, binagoongan, or kaldereta yata yun. Hindi ko talaga alam kung anong food yun, basta pork and then merong rice and then yun. Later, I'm not sure kung anong food but let's see kung ano yung food later. Time check, it's 10:21 p.m. and we are now boarding. So, papunta na kaming barko, beshies. Andito na si Stella Maris. Ito yung CR kanina, guys. So, medyo na-shook ako kasi yung area na to, walang ilaw kanina. So, ito naman yung other side ng boarding area na walang ilaw kanina. So, I thought, hindi talaga binubuksan yung ilaw dito. Din pala naman, OA lang ako. Binubuksan naman yung ilaw. It's just that tatlo pa lang kami dito kanina sa port. Anyway, I'm a little sepangs kasi this province is so beautiful. Siguro mga 1 million times ko na siyang binanggit. But sobrang ganda nitong Romblon, guys. I cannot wait to go back. For sure. And yun. Ito si Stella Maris, guys. Hi, Stella Maris. Stella Maris. Stella Maris in a closer look. It's our ship for today's video. Let's go. Guys, we're going on a hiking. I am praying right now na hindi masira yung eco bag ko. But this is what it looks like. O, diba? Party-party pa siguro dun yung tour guide namin. Kasi dun lang yung parang bar, tapos parang may live band. Tapos nakita ko si Kuya Orly. Nakakatawa. Cheers po. Ayan. Ito yung hair ko. Look yung hair ko, guys. Grabe yung buho ko. Pili niyo. Tourist, pintuan po bago maghatid. Thank you. Thank you, sir. Oh. Okay. Dun pa rin sa linya namin. Yung pa rin sa aming line dati before. Ito. Ayan. Thank you, sir. TR2 here. This is TR2, guys.
Ito yung bed natin for today. Ito naman yung upper bed. Ayan. Know the drill. This is the same area ng last time namin. And malapit kami sa CR ngayon. So, yep. Lagay lang natin ang maayos yung gamit sa ating bed. Ayan. So, we're gonna put our bag is here. Ayan ating bag. This is life jacket. And para hindi mo wala ang sapatos, let's just put it here sa dulo. Hoy, alam mo, it's so funny kasi laging sira yung ilaw na napupunta sa akin. Papunta sa Romblon, sira na yung ilaw ng bed ko. Pero kay Maring Verna, it's always working. It's so funny. And, yun, so lapit kami sa may trash can. Bali, yung bed namin nung papunta, same ano lang din siya, same line. Doon lang din kami nilagay or ibinok nung tripcation. Ano na po siya na maglinis ng bed. So, always bring wipes, guys. And then, not sponsored, but, ay, nalaglag pa. Alcohol. You need alcohol, guys. Kasi, we'll never know. Yung meron. Yung dinekwat ko na tissue dun sa, ano natin. Here. Hey, and this is so comfy in here. Huli sa vlog. The reason why sa loob ko nilalagay yung sapatos, una sa lahat, ito talaga yung paanan. Dito talaga nilalagay yung paa na side kasi dito yung may mataas na part which is yung pillow. The reason why nandyan siya is look at the gap. Kung gaano lang siya kaliit yung gap ng dadaanan. We don't want to cause issue na may matapilok. And second is we don't want na mawala ang ating sapatos. So, this is a gift from my team, so I have to take care of it. So, here, Mare. Yes, that's okay na. Iyo. Yung cellphone ko, super iyo na siya. Okay, this is the ticket. We don't want to lose this because nandiyan yung nail stub. Yeah. Nakakasunok ng amoy ng alcohol. Am I recording? I think. Anyway, hi Beshies, good morning. So, this is next part of our vlog today, and we are around Batangas area na when I checked the Google Maps. Nasa may, ano na kami, Mabini, papuntang Bawan. And it's already 6:17 a.m. They announced that we can claim our meal na for breakfast until 7 a.m. And let's go. Let's claim it. Let's see if mahaba pa yung pila. Oh my God, ang haba, Mare. Ang haba pa. Do you wanna go out first? Ayun nga ba? Punta muna tayo sa labas. Let's go outside. Good morning, beautiful Philippines! Aww! The sunrise. Actually, ang lakas ng alon nga, no? Pag alis natin, mas malakas siya compared nung papunta namin. But, sa may ano lang. Mayos din. Oo, mayos din naman. Pero alam mo yung grabe talaga. Good morning!
We are going to claim our meal na. Ako lang. Dito? Ako lang. How was your sleep? Grabe, no? Pero pag alis natin dun yung alon eh. So, I mean, ako nagising lang ako kasi umihi and then sobrang lamig. Nagdala pa akong kape pero pwede ko yung mainit na tubig dito. If pwede, kunin ko yung kape dun sa ano. Ito yung nice. Oh, we got coffee here for 40 pesos ang coffee ko from. And for breakfast, I don't know, but let's see. So they have rice, corned beef, and egg. Same lang din naman mo sa'yo. Rice, corned beef, and egg. So, ayan. Let's go and eat na, guys. We made it here in Beshies, dito sa Batangas Port. It's currently 8 a.m. Binigay nila yung breakfast around 6. So, pagpabalik kayo, yung meal nyo is breakfast. And it was corned beef. Yung nakita ko nyo kanina, corned beef, egg, and rice. And we also bought coffee. So, pinakita ko naman sa inyo yun kanina. But, it's back to reality. Tomorrow is Monday. And back to work. So, yeah. Grateful and I'm very happy for this wonderful trip. I really had so much fun. That was one of the very relaxing and unforgettable na trip ever. What about you? Saya, no? Yeah. I had so much fun too. And thank you, Mare. Next year ulit. Every year. Huwag natin i-break yung record. Kahit simple lang. But yeah, natakot kami ni Verna ng sled kasi nga, diba, yearly pala kami nagta-travel without us even thinking and knowing it. And every month of December, so Sagada and then Tarlac, and now this is the third, which is yung Romblon. So hopefully hindi namin ma-break yung record. But other than that, any day ng December, we're gonna make it happen. Anyway, thank you guys for joining our Romblon vlog. I am so happy if you're still watching up until this part. Thank you so much. You are the best. Thank you for sticking until the end of this vlog and this trip. Do not forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel. Follow and like my Facebook and Instagram page as well. And link ay nasa description down below. Stay safe and stay happy and stay healthy sa inyo at sa inyong buong family. God bless us all. And see you on my next vlog. Bye! Bye, Mare! Bye, guys!